Muli isang magandang umaga sa ating mga kalapatids, sa ating mga kaibigan dyan, no? Pamilya natin, kapuso, kapatid. Yan. Dito naman po tayo sa umagang ito para magbigay ng advice or tips, no? Sa ating mga kalapatids, ano? Lalo na dun sa ating mga baguhang kalapatids dyan. So, ulan. Ang aking mga kak ay nag-umiikot, no? Kasi ganyan ako magpakawala. Hindi ko pinagkasabay yung kak tsaka yung hen. So, ito na yung kanyang na nag-PM siya sa akin kagabi, no, na nangihingi siya ng advice o suggestion ko ba, no? Kasi siya ay baguhan sa pagkakalapati, ibon. Pero dati na raw siya nag-alaga, so ngayon baguhan siya, siguro yung knowledge niya hindi ganun, no? Pero nagpapasalamat ako dahil kahit paano ay humihingi siya ng advice. No? Ang mga tanong niya siya raw ay merong young bird. Kung pwede na raw bang isabay sa loading, no, sa club. Dahil siya yata ay nag-member na, no, sa club. Tapos kung paano daw ba magpa-batcher, no, o makapagpaikot ng isang inakay. So, kaya sinabihan ko siya, no, ina-advise ko sa kanya kasi sa tingin ko parang nagmamadali siya dun sa kanyang pag-iibon. Nagmamadali siya na makita niya yung resulta ng kanyang mga ibon. Lalo na sa mga inakay natin, no, yung mga young bird natin. Ang may advice ko lang sa iyo, kalapatids, no, may advice ko lang sa lahat base dun sa aking experience. Huwag agad nating pwersahin yung ating mga ibon, especially galing yan sa inakay. Huwag nating pwersahin na lumipad o makita natin kung paano makakauwi yung ating mga ibon. Unang-una, napakabata pa niyan, no? Itong aking reso, galing sa aking reso line, no, na breeder. Siya yung anak ng aking reso. So 2 months old pa lang siya, no? Umiikot pa lang siya dito sa akin. Ayan, 2 months old pa lang siya, pero hindi ko siya pinipersa na i-hands. Nakita ko na yung kanyang performance, pero hindi ako convincing, no? Wala pa ako dun sa pag-iisip na dapat ko ba siyang isama, no, sa trangko, yung pag-aagis ng malayo. Kasi hinahayaan ko lang siya na pakitaan ko pa siya ng potensyal na bagay sa kanya para makumbinsi ako pwede ko na siyang maagis at makauwi. Unang-una, pag ginawa natin yun, unang-una pala, wag natin persahin yung ating mga inakay na lumipad, no? Hayaan natin silang kung sila natin ang pinaloplay, hayaan natin silang magbabad o sa bubong o kusang lumipad, no? Huwag natin silang bubugawin o huwag natin silang kakabitan ng kung anong sa buntot para sila ay mapersang lumipad. Matandaan natin, mahina pang memorya niyang mga yan. Ang ginagawa lang ng mga yan ay sumasabay dun sa ating mga ibon. Kasi pag yung ating mga ibon ay lumayo at sumalpok dun sa ibang mga ibon din na lumilipad, malilito yung ating mga inakay. Maaaring akala niya yun ang sinamahan niya, yun yung kanyang mga kasama sa loob, no? Pala ibang group na ng kalapati yung kanyang sama, hanggang dumapo siya dun kung saan man yung katira yung mga ibon na yun, at dun may tendency mahuli yan. Doon naman sa tinatanong niya kung pwede nang isama yung young bird, no, sa loading ng truck.
Depende yan sa edad ng young bird, no? Kaya sabi ko sa inyo, itong aking young bird ay 2 months old. Pero hindi ko siya pinipersa, no? Isama kasi ako ay malimit mag-septos ako. Ako lang mismo yung nagtotos. Dala yung aking malaking kaya o yung training box. Pag wala akong ginagawa, tinotos ko sila. Pero hindi ko sinasama yung aking mga young bird kasi ayoko silang mawala. Ang hirap mawalan. Minsan pag nawawalan ka, parang hindi ka makatulog sa gabi. Naisip ka ng isip. At isa pa, pag sinama natin yung ating young bird sa loading, lalo't napakabata pa nila, para na rin tayong nagsama ng 3 years old 4 years old na bata sa gitna ng divisorya at binitawan natin yung kanilang kamay. No? Sa dami ng tao, mawawala yung bata na yun kasi hindi niya na makikita yung kanyang kasama. So ganun din yung sa ating mga young bird, no? Pag sinama natin yan sa truck, ang dami niyan, hundreds, no? 1,000 pa yung mga ibon na bibitawan. Minsan malilito yan, hindi niya alam kung sino yung kanyang sasamahan, no? At siyempre pag tinos yan, pag binitaw yan sa truck, ang tendency ng mga old bird o yung mga matured na, tutuldok yan, tataas ng tataas yan. Minsan hindi pa halos kinakaya ng ating mga young bird na sumabay doon. Kaya ang nangyayari ay kasarili silang sikap, no? Kasi ang mindset ng mga young bird natin, ang mindset ng mga young bird natin ay makauwi lang sa kanyang area. Yan ang mindset niyan. Pero yung motivation niyan napakawala. Ang motivation lang niyan yung makatuka, no? Sa loob ng loob. Yan lang ang motivation niyan. Hindi ko tulad ng mga matured na, no? Yung mga old bird natin. Minsan pag may mga paris yan, lalo mag-iingitlog yung mga naghahabol. Kaya iba ayaw maagawa ng pwesto. Yan ang ayaw niyan. Kaya magkukumahugin na umuwi. Sabi nga NX makina, nagkumahog. No? Walang pakialam yan. Ang tendency, ang mindset niyan makauwi doon sa kanyang loob kasi yung kanyang kapares baka mangitlog na. O baka mamaya agawan siya ng kanyang kapares o agawan siya ng ugaran. No? Kaya uuwi yan. Pero yung mga young bird, pag nalito na yan, doon na yan magsisimulang mawala. So, kaya sa'yo kalapatid, huwag mong persahin, huwag mong madaliin. No? Karera, nandyan lang yan. Ang club, nandyan lang yan. No? Mas maganda pag alam mo na sa sarili mo na kaya na nung ibon mo. Kasi ikaw din ang makakatuklas niyan. At kung ikaw ay marami nang ililipad. No? Kasi ako, ang ibon ko ngayon, nasa 30 plus na eh. May mga kinakay pa tayo. Pero hindi ako basta-basta nagsasabit sa loading. Hindi ako basta-basta papasabay sa loading o sa club. Gusto ko yung kumbinsido ako na yung ibon ko uuwi. Kasi wag naman tayong magsising alipin sa dulo, no? Na pag hindi nakauwi yung ating mga ibon ay manghihinayang tayo, hindi tayo nakakatulog, isipin ng yan ang nagiging ugali natin, yung mga pigeon fancier, no? Isipin natin pag sa gabi, pag natulog tayo, isipin, ay napunta yun, sana makauwi, sana sinasama pa natin sa dasal, ano? Ganoon ang mga magiging tendency hanggang kamukat-mukat, wala tayong ibon, wala tayong ililipad kasi nasa atin din yung mali. No, katulad ng aking kaibigan dyan sa gate 2 sa labas, no, si Jonathan. Ang dami niya ng ibon noon kasi noon isa nanonood ako ng mga fan nila, mga street race nila. Ang galing niya sa street race, laging nananalo. No, mga Cubao, no, Bulacan, nananalo siya parati. So nandun yung eagerness niya. Tapos nung nag-entry siya sa club, ganun pa rin ang style niya. Parang siyempre yung knowledge na sa street race, iba yung knowledge sa club, no? Iba yung formulang ginagamit sa street race, ibang formula yung ginagamit sa club, no? Kaya minsan nung nakita kami, nanghihingi nga siya ng
gusto niyang bumili no, ng line ng aking mga ibon. Nung tinanong ko, naubos pala yung kanyang ibon sa race. No? Kahit yung kanyang mga young bird na ubos. Kasi yung method mo mali. Yung method niya mali. Hindi porket magaling yung ibon natin, isasabak agad natin sa karera. No? Tignan muna natin yung abilidad, no? Yung capability ng ating ibon. Hindi yung pasok tayo ng pasok. Kasi mahal mag-ibon sa totoo lang mga kalapatids. No? Ngayon, kung sa mga batang pansier, pwede na yung mga fancy pigeon. Okay na yan. No? Maganda na rin ang lahi niyan sa dami na nag-iibon ngayon. Hindi natin alam kung ano yung nasa karsadang line. Ano? Nagmi-mix line na yan kasi yung iba binibenta lang ng mura pagka tulad nung itong North Summer Race, wala namang kaya yung mga pansier, ina-out na nila ng mura yung kanilang ibon kasi dumadami na. So marami na ring ibon dyan sa mga pigeon changi na magaganda. Depende lang sa pagkilatis tsaka sa pagtuturo natin ng ating mga ibon. So yan lang ang may advice ko sa iyo, kalapatids. Huwag mo madaliin. Nandyan lang lahat yan. Kung gusto mo magkapangalan, dahan-dahan lang. Kasi kahit yung ating mga bigating pansier, hindi na binigla yung sarili nila. Dahan-dahan. Hindi naman porket na enter tayo sa club ay biglang bubulusok yung ating pangalan. Mas maganda yan. Advice nga ni Sir Larry Masagka, pag may magaling kang ibon, itago mo. Huwag mong binubulgar. Kasi bandang huli, baka ipitin sa race. Hindi natin masabi, di ba? Baka dun sa bandang huli, dun ipitin yung ating ibon. Di na pornada pa, yung galing ng ating ibon. Dahan-dahan. Nandyan lang naman yan, mga club na yan. Maraming club sa ngayon. Kaya, yun ang may advice ko sa ating mga kalapatid. Huwag niyong pwersahin yung ibon nyo, yung mga young bird nyo na kayo ang nagpalaki, no? Sa inyo pinisa, tapos mawawala lang, Huwag nyong apurahin yung sarili nyo, magkos pang hinayangan nyo just in case na mawala yung ibon nyo, no? Doon kayo manghinayang kasi pag nawala yan, mahirap na. Swerte na lang kayo kung yung makakahuli dyan yung ating mga kalapatids na nagbabalik, no? O pinawawalan lang din yung mga ibon. So, mas okay yun. Kaso dun sa mga boy dagit, baka masaktan kayo dahil minsan nakapost na yung ibon nyo for sale na. Hindi nyo na mahabol. So, ganun lang. At dun sa ating mga boy dagit, para maiwasan yung kasakit yung mga ibon nyo, huwag nyo pinakakain ng bigas. Sa iba, ginagawa natin yung bigas, yung iniitsahan yung mga naliligaw, na overfly, iniitsahan natin kasama yung ating mga ibon na kumakain ng bigas. Nakakabulati po yan sa ating mga ibon, kaya dun sila nananamlay, walang ganong kumain. Dumudumi ng berde na may kahalong puti na basa. Sabihin po noon ay yung mga ating ibon ay may mga bula-bulati na yan dahil dun sa pinapakain nating bigas. So, yan lang po sa umagang ito, may share ko sa inyo, mga kalapatids. Huwag nating apurahin. Ako po 41 years, nag-iibon. Kahit nagpunta ako ng abroad, may ibon pa rin ako. Yung kapatid ko yung nag-aalaga. Pero never ako na-attempt na madaliin kung ano yung kahihinatnan ng aking mga alaga. Sisikat din kayo, makikilala din kayo. Dahan-dahanin nyo lang. So yan lang po ang may advice ko sa kalapatids natin sa umagang ito. At tulad ng dati, meron na naman po tayong Bible verses. Christmas time. Anong petsa na ngayon? December 21. Sabi 3 years at 3 days 3 days na lang Christmas na. Ano ba nga ba yung Christmas? Sabi nung kami bata pa Christmas
daw ay para sa mga bata. No? May inaano pa nun na yung magsabit ng medyas sa pintana o yung sa pintuan na para daw kinabukasan ay merong regalong kukuha. Bibigyan daw si Santa Claus. Sino nga ba itong Santa Claus na to? Kasi 50 anyos na tayo, hindi pa natin namimit si Santa Claus. No? Kaya i-share ko sa inyo kung sino nga si Santa Claus sa buhay ko at sa buhay ng marami sa mga tao ngayon. So, basahin natin sa Book of Matthew. Ito'y kinuha ko sa Book of Matthew. Matthew chapter 1 verse 23. Ito yung time na ipinanganak natin Panginoon sa Kristo. Sabi sa Matthew chapter 1 verse 23, the virgin will birth with child and will give birth on a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. The virgin will be birthed with a child and will give birth to the son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Sabi sa Tagalog, ang birhen ay magsisilang ng anak, at ito ay papangalanan, papangalanan ng Kristo. Ang ibig sabihin ay sumasa atin ng Diyos. Kung puputulin natin, kung titignan natin, pag gagawin nating 2 words itong Christmas, Christmas. Yung Christ, yung ating Panginoong si Kristo. Yung mas, binigyan ko siya ng kahulugan. Mas, parang sa pulutong ng maraming tao. Sabi nga, yung tulad ng mga mass gathering, mass evacuation, mass rally, sabihin napakaraming tao. Ang paliwanag ko sa bagay na ito, si Jesus Christ, yung pinanganak, kasi kahit dun sa Book of Jeremiah, pinraphesize na ito ni Prophet Jeremiah, na sabi na ito ang Diyos, anak ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan sa isang sanlibutan, to take away the sins of the world. Ito yung ating Panginoon Kristo, na ating Panginoon Kristo ay isinugo, nagkatawang tao at nakihalubilo sa atin. Halubilo sa tao. Na ito yung magbibigay ng katuparan na ang tao ay maligtas. Ito yung katuparan na magbubuwis, isa-sacrifice ng Panginoon Kristo ang kanyang buhay. Sa lahat, hindi lang sa ilan, sa lahat. Para magkaroon ng katubusan ng ating mga kasalanan, ng mga kasalanang nagawa ng ating mga ninuno, yung mga forefather natin, yung mga unang nilikha ng Panginoon, hanggang sa atin dahil tayo ay patuloy na nagkakasala. Ito yun, ang Panginoon Kristo yung kaligtasan, Christmas. Kaya ang Christmas, para sa atin yan lahat. Hindi lang yan para sa bata. Pag tinanggap mo ang Panginoon Kristo, yan ang Christmas sa'yo. Yan ang sinasabi sa inyo, mga kaibigan. Pag may Kristo ka sa puso mo, Christmas araw-araw sa'yo. Unang-una, malalaman mo na makasalanan ka. Pagkaya nung dalawang magnanakaw, nakasama ng Panginoon Kristo na pako sa Cross of Calvary. Sabi nung isa, kung talagang Diyos ka, ibaba mo ang iyong sarili at kami. Yung sabi nung isa naman, nung sinalansan niya, yung sinabi nung unang magnanakaw na nakapako,
Sabi niya, hindi mo dapat yan sinasabi niyan dahil tayo ay totoong nakagawa ng kasalanan. Kaya nararapat lamang na tayo ay mapako nandito sa kinakahinatnan natin ngayon. Pero siya, walang nalalamang ginawang kasalanan pero nandiyan siya at nakapako sa krus. Sabi nung magnanakaw na yun, Panginoon, alalahanin mo ako sa pag naroon ka na sa iyong Ama, alalahanin mo ako. Ibig sabihin yung pag-surrender niya, yung pag-amin niya ng kanyang kasalanan na nagawa, kaya dapat siyang parusahan. Kaya ang sabi ng Panginoon, no, magmula ngayon, ipagsasama kita sa paraiso. Napakaganda. Yung pag-declare mo ng kasalanan, yung pag-amin ng kasalanan, yun yung nagpapawala ng iyong kasalanan. No? Papawala ng iyong kasalanan. Pag tanggap mo, no, sa ating Panginoon Kristo, no, pagsamba mo sa Kanya bilang Panginoon sa rin tagapagligtas. Yun ang magdadala sa atin, sa ating magandang kahinatnan sa hinaharap. No? Kung tayo man ay kunin na ng hiram na buhay na ito ay kunin na ng Diyos. Nung meron ka magandang kahinatnan sa ating paroroonan, no? Yun po yun, no? Sabi nga dun sa nakita ko, no, may dalawa raw na tao na nakatayo sa pinto. Ang isa ay merong isang malaking bag na pula na nasa kanyang balikat. Nagsasabi siya na pag binuksan nyo yung pinto, magbibigay ako sa inyo ng regalo sa ikatutuwa nyo. Yung isa naman, wala siyang daldala kahit anong regalo. Pero ang sabi niya, pag ako ay inyong pinagbuksan, ibigyan ko kayo ng regalo ng buhay. Totoo. Totoo po yun. At yung pong isang yun ay ang ating Panginoon Kristo. Kasi wala naman talaga tayong dala eh. Sabi nga, tayo ay dumating sa mundong itong hubad. Aalis tayo sa mundong itong hubad din. Wala tayong dala. Ang dala lang natin yung ating kaligtasan sa pagtanggap sa Panginoon Kristo. Dilo yung sabi sa Book of Revelation, no? Revelation 3:20, no? Sabi, "Here I am, stand at the door and knock. If anyone heard my voice and opened the door, I will come in and eat with him and he with me." No? Sabi sa Tagalog, ako ay nasa pintuan, no? Nakatayo sa pintuan at kumakatok. Ang sino mang magbukas ang kanyang pinto at ako'y anyayahan, ako ay sasalo sa kanya. Ako ay isa sa kanya at siya isa sa akin. So, ibig sabihin, pag binuksan natin, ang pintuang yun ay pintuan ng ating puso. Pag inanyayahan natin, pagbuksan natin ang Panginoon Kristo sa ating puso, siya ay mananahan. So, lagi kong sinasabi, siya ang mananahan sa ating puso. Siya ang magkukontrol sa ating buhay. Kaya, hayaan natin ang Diyos ang magkontrol sa ating buhay. Sabi niya nga, kasalo mo siya sa hapag. At ikaw ay siya sumasa iyo at ikaw sumasa kanya. Tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Napakaganda, di po ba? Yan po ang ibig sabihin ng Christmas. No? Hindi lang masaya tayo dahil Christmas. May bonus, may regalo, may pagkain. Pero ang pinakamagandang regalo ng Diyos ay yung kanyang pagpanaog sa lupa. At makiisa sa atin at i-offer yung kanyang buhay para tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, to those who believe in Him shall not perish but have eternal life." Yun ang eternal life na in-offer ng Diyos sa atin. Dapat yun ang tanggapin natin. Yun ang makuha natin para araw-araw ay Pasko sa ating buhay dahil tayo ay merong Kristo. May Diyos tayo sa ating puso, no? At hindi lang tayo, pati ang ating sambahayan. So sana sa Paskong ito, hindi lang regalo, bonus, 13-month pay, no, ang ating nasahin o para maging maligaya. Kundi yung pagtanggap sa ating Panginoon Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Iyan ang kahulugan ng araw ng Pasko. Kaya mga minamahal, maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung kayo po ay may napulot na aral o nagbukas sa ating kaisipan, no?
Don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the notification bell. No? At i-like din natin. I-share natin. Panoorin natin. No? I-share natin sa ating mga pamilya, mga kaibigan. Upang sila din po ay mabiyayaan sa Paskong ito. Kaya muli, sa bagang ito, maligayang Pasko sa lahat. At ang Diyos po ay sumasa inyo.